Ang malamig at bilog na bakal ng doorknob ay tila nagielo sa ilalim ng kanyang palad, sa kabila ng manipis na itim na guwantes na suot niya. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib, sapat na para marinig sa nakabibinging katahimikan ng pasilyo. Isang ilaw lamang mula sa poste sa labas ang nagbibigay liwanag sa maliit na opisina sa harap niya. Ang pangalan sa pinto ay sadyang ginawang simple at hindi kapansin-pansin, Vargas Logistics. Isang kasinungalingan. Alam ni Ara na kasinungalingan ang lahat ng iyon. Kailangan na natin ng gamot, Hija. Agad-agad. Ang boses ng doktor kaninang hapon ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang malamig na pangamba na gumapang mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa kanya rito, sa bingit ng isang desisyon na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Mahal ang gamot, Ara. At wala tayong panahon. Para kay inay. Para sa nag-iisang tao na mayroon siya sa mundong ito. Napapikit siya ng mariin, iwinaksi ang takot na nagbabantang lumamon sa kanyang determinasyon. Kailangan kong gawin ito. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang pinihit ang doorknob. Walang tunog. Gaya ng inaasahan niya. Sa loob ng 2 linggo, pinagmasdan niya ang lugar na ito mula sa isang maliit na karinderya sa tapat. 2 linggong pag-aaral sa bawat kilos ng mga taong pumapasok at lumalabas. Natuklasan niyang tuwing Biyernes ng gabi, ang pinto ay hindi nila gaanong isinasara ng mahigpit. Isang kapabayaan. Isang pagkakataon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at matapang na kape. Simple lamang ang laman ng opisina, isang mesa, 2 upuan, at isang filing cabinet na kinakalawang na. Ngunit hindi iyon ang kanyang pakay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay sa sulok, sa likod ng mesa, isang bakal na kahadiero. Maliit, ngunit mukhang matibay. Dito nakatago ang pera ng Sindikato Sombra. Ang perang dudugtong sa buhay ng kanyang ina. Lumapit siya, ang bawat hakbang ay maingat. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang mga numerong paulit-ulit niyang isinaulo. Ang kombinasyon. Nakuha niya ito mula sa pagmamatsyag sa isa sa mga tauhan ni Vargas, isang lalaking mayabang na hindi maingat sa pagpihit ng dial. Nagsimula siyang pihitin ang dial ng kahadiero. 24 pa kanan. 10 pa kaliwa. 35 pa kanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at kinailangan niyang magsimulang muli. Huminahon ka, Ara. Para kay inay. Sa ikalawang pagkakataon, naging mas matatag ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang isang mahinang click. Ang tunog ng tagumpay. Dahan-dahan niyang hinila ang pinto ng safe. Bumungad sa kanya ang hindi niya inaasahan. Hindi lamang mga nakatumpok na pera, kundi isang itim na briefcase na balot sa katad. Sa isang iglap, nag-alinlangan siya. Hindi ito ang plano. Ngunit wala na siyang oras. Mabilis niyang binuksan ang briefcase. Bumungad sa kanya ang hanay-hanay na bungkos ng mga bagong imprentang 1,000 piso. Ang halaga ay higit pa sa kanyang kailangan, higit pa sa kanyang inaasahan. Isang alon ng matinding takot at kasabay na ginhawa ang bumalot sa kanya. Ito na iyon. Ang perang magliligtas sa kanyang ina. Isinara niya ang briefcase at naramdaman ang bigat nito sa kanyang kamay. Ang bigat ng kanyang kasalanan at ang bigat ng kanyang pag-asa. Sa pag-ikot niya para umalis, isang tunog ng bakal na kumakalampag sa labas ang nagpatigil sa kanya. Sinundan iyon ng mga yabag at garalgal na boses. Siguraduhin mong nakakandado lahat, bago tayo iwan ni boss, utos ng isang boses. Nanlamig ang buo niyang katawan. Bumalik sila. Mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Ang puso ni Ara ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Napatingin siya sa pinto tapos sa kanyang paligid. Ang tangi niyang pag-asa ay ang bintanang nasa likod ng mesa, isang bintanang marumi at mukhang dekada nang hindi nabubuksan. Dali-dali siyang lumapit dito, kasabay ng pagpihit ng doorknob sa labas. Patay. Nagmamadali niyang sinubok buksan ang aldaba ng bintana. Kinakalawang ito at ayaw gumalaw. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Teka, bakit nakaawang to? Tanong ng isang lalaki. Sa huling onsa ng kanyang lakas, itinulak niya ng buong puwersa ang bintana. Sa isang malakas na kalabog, bumukas ito.
Hindi na siya nag-isip pa. Itinapon niya ang briefcase palabas at mabilis na lumundag, hindi alintana ang posibleng kahahantungan. Bumagsak siya sa isang madilim at makipot na eskinita, ang tuhod niya isumayad sa magaspang na semento. Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang binti, ngunit binaliwala niya ito. Ang adrenaline ang nagpapatakbo sa kanya ngayon. Dinampot niya ang briefcase at tumakbo ng walang lingon likod. Magnanakaw! May magnanakaw, sigaw mula sa likuran niya. Tumakbo siya ng buong bilis, paliko-liko sa mga pasilyo ng kahirapan na kabisado niya. Ang amoy ng basura at estero ay sumasalubong sa kanya, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Sa likuran niya, narinig niya ang umalingaw-ngaw na tunog ng isang makinang pinaandar, isang motorsiklo. Mas lalo niyang binilisan ang takbo. Ang kanyang paghinga ay pagod na pagod, ang bawat paghakbang ay tila isang pasakit. Ang mga ilaw ng poste at mga tindahan ay nagiging mga guhit na lamang sa kanyang paningin. Nakasalubong siya ng mga taong naglalakad na kanyang binabangga sa pagmamadali. Hoy, mag-ingat ka! Hindi niya sila pinansin. Ang ugong ng motorsiklo ay palakas ng palakas, palapit ng palapit. Isang anino ang humahabol sa kanya, at alam niyang ilang sandali na lang ay maabutan na siya. Sa dulo ng isang eskinita, lumiko siya pakanan, sa isang lugar na hindi na gaanong pamilyar. Mas malinis ang mga kalsada, mas tahimik ang paligid. At doon niya nakita ang katapusan niya, isang mataas, pader na bato na nakapalibot sa isang malaking ari-arian. Isang dead end. Napahinto siya, habol ang hininga. Ang ilaw ng motorsiklo ay tumama sa kanyang likuran, nilamon siya ng liwanag. Wala na siyang matatakbuhan. Napatingin siya sa pader. Mataas. Tila imposibleng akyatin. Ngunit sa pagitan ng takot na mahuli at ng desperasyon, pinili niya ang imposible. Ibinato niya ang briefcase sa kabilang bahagi ng pader. Ginamit niya ang mga baging na nakakapit sa bato bilang suporta. Ang kanyang mga daliri ay nagdurugo, ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod. Ngunit ang imahe ng kanyang inang nakahiga sa hospital bed ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nang marating niya ang tuktok, gumulong siya pabagsak sa kabilang panig. Bumagsak siya hindi sa semento, kundi sa malambot at bagong tabas na damuhan. Nakahiga siya roon, gulong-gulungan. Ang katahimikan. Iyon ang unang napansin niya. Ang ingay ng Maynila ay napalitan ng huni ng mga kuliglig at ng banayad na lagaslas ng tubig. Dahan-dahan siyang bumangon, nanginginig. Nakita niya ang briefcase ilang talampakan mula sa kanya. Ligtas ito. Ligtas siya. Ngayon lamang niya naramdaman ang lahat. Ang kirot sa kanyang tuhod, ang hapdi sa kanyang mga palad, ang pagod na gumugupo sa kanyang buong katawan. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nasa loob siya ng isang hardin na tila paraiso. Isang malawak na mansyon ang nakatayo sa di kalayuan, ang mga ilaw nito ay nagbibigay ng ginintuang sinag. Sa kanyang tabi, isang malaking swimming pool ang kumikinang sa ilalim ng buwan, ang tubig nito'y isang perpektong bughaw. Isang mundo na ibang-iba sa kanyang kinagisnan. Dala ng pinaghalong pagod at pagkalula, naglakad siya papalapit sa pool, yakap-yakap ang briefcase na parang isang sanggol. Ang bigat ng huling 24 na oras ay biglang bumagsak sa kanya. Ang tawag ng doktor. Ang pagnanakaw. Ang pagtakbo para sa kanyang buhay. Nagawa ko, inay. Nagawa ko iyon ang huling pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay bumigat, ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang bughaw na tubig ng pool ang huling bagay na kanyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman, at bumagsak na walang malay sa malamig na semento sa tabi nito. Ang katahimikan ay nagtagal. At pagkatapos, dahan-dahan, ang kamalayan ay nagsimulang bumalik. Ang una niyang naramdaman ay ang lamig ng sahig sa kanyang pisngi. Ang amoy ng klorin at ng mga bulaklak ng gabi. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Malabo sa simula, ngunit unti-unting luminaw. Ang unang nakita niya ay isang pares ng sapatos. Hindi ordinaryong sapatos. Makintab, itim at gawa sa mamahaling katad. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang umakyat sa maayos na tupi ng isang madilim na pantalon. At pagkatapos ay dumating ang boses. Hindi ito malakas o pasigaw, ngunit puno ng otoridad na tila kayang pumutol sa katahimikan. Malamig. Mapanganib. Sino ka at anong ginagawa mo sa pamamahay ko?
Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa manibela ng kanyang mamahaling European sedan, ang mga ugat sa kanyang kamay ay bahagyang lumitaw. Ang makina ay halos walang ingay, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang sigawan ay nakabibingi. Ang mga salita ng kanyang ama, si Don Ricardo de la Torre, ay umuulit-ulit na parang sirang plaka, bawat salita ay isang patak ng lason. Magpakasal ka na, Miguel. At piliin mo ang babaeng nararapat sa pangalan natin. Si Isabel Rojas. Itigil mo na ang kahibangan mong pag-iwas sa iyong responsibilidad. Responsibilidad. Napangisi si Miguel ng mapait. Para sa kanyang ama, ang responsibilidad ay pagsunod. Pagpapatuloy ng legasya. Pagpapakasal para sa alyansa, hindi para sa sarili. Kakauwi lamang niya mula sa lingguhang hapunan sa mansyon ng mga De la Torre, isang ritual na mas nararamdaman niyang parang paglilitis kaysa isang pagtitipo ng pamilya. Ang issue, gaya ng dati, ay ang kanyang pagiging binata. At sa likod ng isyong iyon ay ang mas malaking problema, ang mana na iniwan ng kanyang ina. Isang malaking bahagi ng De La Torre Corporation na nakapangalan sa kanya, na makukuha lamang niya ng buo sa oras na siya ay mag-asawa at manirahan. Ito ang alas ng kanyang ama. Ito ang tanikalang ginagamit ni Don Ricardo para pilitin siyang pakasalan si Isabel, isang babaeng kasing lamig at kasing kalkulado ng kanyang ama, at sa gayoy mapanatili ang kontrol sa imperyo. Pagod na siya. Pagod na sa pakikipaglaban. Pagod na sa mga anino ng kanyang ama na laging nakasunod sa kanya. Minaneho niya ang sasakyan papasok sa gate ng kanyang sariling tahanan sa Forbes Park, ang kanyang santuwaryo. Ang tanging lugar kung saan siya ang hari, kung saan ang mga patakaran ni Don Ricardo ay walang bisa. Ang gusto lang niya ay isang baso ng whiskey at katahimikan. Ngunit hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya. Pagbaba niya ng sasakyan, isang di pangkaraniwang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang pansin. Ang ilaw sa paligid ng swimming pool ay nakabukas, na hindi naman dapat. At mayroong isang bagay o isang tao na nakahandu sa isatabi nito. Ang una niyang reaksyon ay pagkainis. Isang lasing na bisita mula sa kapitbahay. Isang trespasser. Lumapit siya, ang kanyang mga hakbang ay maingat at tiyak. At doon niya nakita. Isang babae. Nakasuot ng itim na damit na punit-punit, ang buhok ay magulo. May mga galo sa kanyang braso at binti. At sa tabi niya, isang itim na briefcase. Isang matalas na kaba ang dumaan sa kanya. Tumawag siya sa kanyang security head gamit ang kanyang cellphone. Marco, may nakapasok sa property ko. Sa may pool area. Maging alerto kayo pero huwag munang magpakita. Pinatay niya ang tawag at lumapit pa. Doon niya nakita ang mukha ng babae sa liwanag ng buwan. Bata pa. Marahil ay nasa unang mga taon ng kanyang 20s. Ang kanyang mukha, kahit na may bahid ng dumi at pagod, ay may angking ganda, isang gandang simple at hindi namamalimos ng atensyon. May mga tuyong bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod, isang palatandaan ng matinding kapaguran. Napansin ni Miguel ang mga galos sa mga braso at binti nito, ang punit sa lailayan ng kanyang pantalon. Ang tela ng kanyang damit ay mura. At ang kanyang mga kamay, kahit nakasuot ng itim na guwantes, ay mahigpit na nakayakap sa briefcase na para bang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Isang ordinaryong magnanakaw. Hindi ito ang itsura ng isang propesyonal. Ang itsura niya ay isang taong tumatakbo mula sa isang bagay. Dahan-dahan siyang lumuhod at sinubukang alisin ang briefcase mula sa pagkakayakap nito. Mahigpit. Ngunit sa huli, nakuha niya ito. Dinala niya ito palayo ng ilang hakbang at binuksan. Gaya ng inaasahan, ang laman nito ay pera. Mga bungkos ng 1,000 piso, selyado pa. Maraming pera. Sapat para maging dahilan ng pagpapatayan. Isinara niya ito. Tiningnan niya muli ang babae. Sino siya? At kaninong pera ang ninakaw niya para maging ganito katakot at kadesperado? Ang kanyang unang instinct ay tumawag ng pulis. Iyon ang tamang gawin. Ang lohikal na hakbang. Ngunit may pumipigil sa kanya. Ang pagod sa mukha ng babae. Ang determinasyon kahit sa kanyang pagtulog. At bigla, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang ideyang kasing liwanag at kasing delikado ng kidlat. Isang solusyon sa problema na kanina lang ay tila wala ng katapusan.
Marco, sabi niya sa kanyang earpiece. Dalhin niyo siya sa loob. Sa guest room. At ang briefcase na ito, itago niyo sa opisina ko. Siguraduhin ninyong walang makakakita. Pero, sir. Gawin mo na lang, putol ni Miguel, ang kanyang boses ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa pag-aalinlangan. Habang maingat na binubuhat ng dalawa niyang tauhan ang babae, pinagmasdan ni Miguel ang eksena. Isang babaeng walang pangalan. Isang malaking halaga ng pera. Isang problema sa pamilya. Para sa isang taong tulad niya na sanay maglaro ng chess, ang mga piyesa ay biglang umaayon sa kanyang kagustuhan. Pumasok siya sa kanyang tahimik na pag-aaral, umupo sa kanyang leather na upuan, at nagbuhos ng isang daliri ng whiskey. Ipinadala niya ang litrato ng babae na kinunan niya kanina sa kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Ang utos, alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ngayon na. Sa loob ng isang oras, habang ang babae ay mahimbing na natutulog sa isa sa kanyang mga silid, dumating ang resulta. Simple lang. Pangalan, Ara Cruz. Edad, 22. Tirahan, isang barong-barong sa Tondo. Trabaho, iba-iba. Waitress. Tagalinis. Pamilya, isang ina, si Elena Cruz, kasalukuyang nasa public hospital dahil sa malubhang sakit sa bato. Nangangailangan ng agarang dialysis at posibleng transplant. Criminal record, wala. Wala. Iyon ang salitang tumatak sa isip ni Miguel. Hindi siya kriminal. Isa siyang anak na desperado. Napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang plano ay nabubuo na ng buo sa kanyang isipan. Isang perpektong transaksyon. Isang kasunduan na pareho nilang pakikinabangan. Isang panganib, ngunit isang kalkuladong panganib. At si Miguel de la Torre ay hindi kailanman umurong sa isang magandang sugal. Pinindot niya ang intercom na konektado sa guest room. Gising na ba siya? Opo, sir. Medyo naguguluhan po, sagot ng isa sa mga bantay. Pabayaan niyo siya. Ako na ang pupunta. Naglakad siya papunta sa silid, ang kanyang mga hakbang ay kalmado at may layunin. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Ara na nakaupo sa gilid ng kama, ang mga mata ay ligaw at puno ng takot. Ang mamahaling sutla ng kumot ay tila isang banyagang bagay sa kanyang balat. Nang makita siya nito, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagkabigla. Sino ka? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Isinara ni Miguel ang pinto sa likuran niya. Ang tanong ay, sino ka? At bakit ka natutulog sa hardin ko na may daladalang briefcase na puno ng pera? Ang mukha ni Ara ay namutla. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Huwag kang mag-alala, sabi ni Miguel, ang kanyang tono ay kalmado na parang tinatalakay lang nila ang panahon. Ligtas ka rito. Sa ngayon, nilapitan niya ito, hindi masyadong malapit para takutin ito, ngunit sapat na para ipakita kung sino ang may kontrol. Ara Cruz. 22, ang iyong ina, si Elena, ay nasa San Lazaro Hospital. Stage 4 kidney failure. Kailangan niya ng libu-libong piso para sa gamutan. At ang perang iyon, tumango siya, ay nasa briefcase na dala mo. Ang bawat salita ay tumama kay Ara na parang suntok. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka at takot. Paano mo? May mga paraan ako, sagot ni Miguel, hindi pinapansin ang tanong nito. Ang pera ay ninakaw mo mula sa Sindikato Sombra. Isang masamang grupo. Mapanganib. At ngayon, hinahanap ka nila. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nahahanap. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Ara, ang pagsuko sa kanyang mga mata. Umiyak ito ng tahimik, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ito pag-iyak ng pagkukunwari. Ito ay pag-iyak ng isang taong wala ng pag-asa. Dito na. Ito na ang tamang sandali. May alok ako sa'yo, Ara, sabi niya, ang kanyang boses ay naging purong negosyo. Isang kasunduan. Napatingala ito, ang mga matay puno ng pagkalito. Poprotektahan kita mula sa sindikato. Ililipat ko ang nanay mo sa pinakamagaling na pribadong ospital sa bansa. Sasagutin ko ang lahat ng kanyang gastusin, ang dialysis, ang mga doktor, ang posibleng transplant. Lahat. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Ara. Talaga?
Anong-anong kapalit? Alam niya, kahit sa kanyang kawalang muwang, na walang bagay na libre. Kapalit, sabi ni Miguel, ay ang pagpapakasal mo sa akin. Ang pag-asa sa mukha ni Ara ay naglaho, napalitan ng ganap na pagkabigla. Ano? Nababaliw ka ba? Hindi. Praktikal lang ako. Kailangan ko ng asawa para sa mga personal na kadahilanan. Kailangan mo ng proteksyon at pera. Ito ay isang business transaction. Isang kontrata. Isang taon. Pagkatapos ng isang taon, malaya ka nang umalis. May sapat na pera para magsimula muli. Iniabot niya rito ang isang folder na kanina pa niya inihanda. Nariyan ang kontrata. Basahin mo. Lahat ng napag-usapan natin ay nakasulat dyan. Ang tanging gagawin mo ay gampanan ang papel ng aking mapagmahal na asawa sa publiko. Nanginginig na kinuha ni Ara ang folder. Tiningnan niya ang mga dokumento, pagkatapos ay tumingin pabalik kay Miguel. Nakita niya ang determinasyon, ang kawalan ng emosyon. Ito ay isang lalaking hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Alam ni Ara na wala siyang pagpipilian. Ito ay isang hawla, ngunit isang gintong hawla na maisusi sa kaligtasan ng kanyang ina. Inabot ni Miguel ang isang pluma. Magdesisyon ka, Ara. Ang buhay ng nanay mo o ang kalayaan mo. Dahan-dahang kinuha ni Ara ang pluma, ang kanyang mga daliri ay malamig. Ang bigat ng mundo ay tila nasa dulo ng mumunting bagay na iyon. Napapikit siya, ang mukha ng kanyang ina ang nakikita niya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, mayroon ng desisyon. Ngunit bago niya ilapat ang dulo ng pluma sa papel, tumingin siya ng diretso kay Miguel, isang huling, desperadong tanong. Paano kung mahulog ang loob ko sa'yo? Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Hindi ito masaya o mainit. Ito ay isang tawang mapanghamak na tila narinig niya ang pinakakatawa-tawang bagay sa mundo. Huwag kang mag-alala, Miss Cruz, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hindi iyon mangyayari. Ang tunog ng pluma na gumuhit sa papel ay tila isang hatol na iginawad sa isang korte. Bawat letra ng kanyang pirma, Ara Cruz, ay isang hakbang palayo sa kanyang dating buhay at isang hakbang papasok sa isang mundong hindi niya kailanman pinangarap o ginusto. Nang iangat niya ang kanyang kamay mula sa kontrata, naramdaman niya ang isang bigat na dumagan sa kanyang dibdib, isang bigat na mas mabigat pa kaysa sa briefcase na puno ng pera. Magaling, sabi ni Miguel de la Torre, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Kinuha niya ang folder, tiningnan ang pirma, at isinara ito. Ang transaksyon ay tapos na. Parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Kanina lang, tumatakbo siya para sa kanyang buhay sa madilim na eskinita ng Tondo. Ngayon, nakaupo siya sa isang kama na mas malaki pa sa dati niyang buong silid, kaharap ang isang estrangherong bilyonaryo na ngayon ay kanyang mapapangasawa. Ngunit ang panaginip ay naging katotohanan nang kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-utos. Alcaraz, Miguel de la Torre ito. May pasyente akong ipapalipat sa inyo sa Lucas. Pangalan niya ay Elena Cruz, mula sa San Lazaro Hospital. Ang pinakamagandang private suite. Lahat ng kailangan ibigay ninyo. Ako ang bahala sa lahat. Ang mga salitang iyon ay musika sa pandinig ni Ara. Sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, isang mainit na alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Para kay inay. Iyon ang tanging mahalaga. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, isang mantra para hindi siya lamunin ng pagsisisi. Nang matapos ang tawag, tumingin si Miguel sa kanya. Bukas ng umaga, pwede mo na siyang bisitahin. Isang sasakyan ang maghahatid sa'yo. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at lumabas ng silid, iniwan siyang mag-isa sa nakabibinging katahimikan. Napayuko si Ara at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Luha ng pasasalamat. Luha ng takot. Luha ng isang taong naipagbili ang kanyang kalayaan. Kinabukasan, nagising siya sa katok sa pinto. Isang babaeng may edad na, nakasuot ng uniforme ng kasambahay, ang pumasok. Ang kanyang ngiti ay mainit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-usisa. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Nena, ang katiwala ng bahay na ito, sabi niya, ang kanyang boses ay magalang. Pinahanda po ni Sir Miguel ang inyong almusal.
Ara na lang po. Itawag niyo sa akin, mahinang sagot ni Ara, na ilang sa titulong Maam. Sige po, Maam Ara, ngiti ni Lola Nena. Itinuro nito ang isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit, sapatos, at bag lahat ay may mga tatak na sa magasin niya lang nakikita. Pinabili po lahat yan ni Sir para sa inyo. Para siyang tinitingnan ang buhay ng ibang tao. Pinili niya ang pinakasimpleng bestida at maong jacket. Habang nagbibihis, naramdaman niya na parang nagsusuot siya ng isang costume. Isang papel na kailangan niyang gampanan. Bumaba siya sa isang malawak na hagdanan, bawat hakbang ay maingat. Ang mansyon ay mas nakakamangha sa liwanag ng araw. Matataas ang kisame, malalaki ang mga bintanang salamin at tanaw ang hardin, at ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Sa dining area, isang mahabang mesa na para sa 20 tao ang nakahanda. Ngunit isang plato lamang ang nandoon. Para sa kanya. Kumain siya mag-isa, ang tanging kasama ay ang tunog ng kubyertos na tumatama sa plato. Isang gintong kulungan. Ito ang unang pumasok sa kanyang isipan. Mayroon siyang lahat ng bagay na materyal, ngunit ramdam niya ang matinding pangungulila at pag-iisa. Pagkatapos kumain, gaya ng ipinangako, isang itim na van ang naghihintay sa kanya. Ang biyahe papuntang ospital ay isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Mula sa mga malilinis at maluluwag na kalsada ng Forbes Park, pabalik sa magulo at maingay na lansangan ng Maynila na kanyang kinagisnan. Sa Lucas, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang ina ay nasa isang maluwag na private room, kumpleto sa sariling banyo at telebisyon. Malinis ang kanyang mga damit at isang nurse ang nagbabantay sa kanya. Ang kulay abo niyang balat ay may bahid na ng kulay. Anak ti. Bulong ni Elena nang makita siya, ang mga matay nangingilid sa luha. Paano nangyari ito? Yinakak siya ni Ara ng mahigpit. Huwag na po ninyong isipin yun, inay. Ang mahalaga, magpagaling po kayo. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Paano niya sasabihin sa kanyang ina na ipinagbili niya ang sarili para dito? Kaya nagsinungaling siya. Sinabi niyang nakakuha siya ng isang napakagandang trabaho na may amo na ubod ng bait. Isang kasinungalingan na lasang apdo sa kanyang dila. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa mansyon, nadatnan niya si Miguel na naghihintay sa sala. Nakaupo ito sa isang leather na armchair, seryoso ang mukha. Sa mesa sa harap nito ay isang manipis na folder. Umupo ka, utos nito. Sumunod si Ara, ang puso niya ay kinakabahan. Dahil opisyal ka ng maninirahan dito, simula niya, may mga bagay kang kailangang malaman. Mga patakaran. Inabot nito sa kanya ang folder. Nariyan ang ating kwento. Binuksan ito ni Ara. Sa loob ay may mga makinilyadong papel. Isang script. Nagkakilala tayo sa isang art exhibit 8 buwan na ang nakakaraan, sabi ni Miguel na parang nagbabasa ng isang ulat sa negosyo. Ako ay naakit sa iyong simpleng ganda at talino. Niligawan kita. Dinala sa mga pribadong petsa para iwasan ang media. At pagkatapos ng 6 na buwan, sinagot mo ako. Isang whirlwind romance. Napatingin si Ara sa kanya, hindi makapaniwala. Kailangan mong isaulo yan, patuloy ni Miguel. Bawat detalye. Mga paborito kong pagkain, ang pangalan ng aso ko noong bata ako, ang unang pelikulang pinanood natin. Lahat ay nandyan. Dapat maging natural ang lahat. Lalo na sa harap ng aking ama. Ang lamig ng kanyang tono ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Ara. Walang puwang para sa pagkakamali. Isa itong pagganap at ang kanyang buhay, at ang buhay ng kanyang ina, ang nakataya. At isa pa, dagdag ni Miguel, tumayo ito at naglakad papunta sa bintana, nakatalikod sa kanya. Mula ngayon, ikaw ay si Ara Cruz de la Torre. Masanay ka na sa pangalang iyan. Pagkatapos noon, umalis na ito, iniwan siyang muli sa malawak at tahimik na sala. Tiningnan niya ang script sa kanyang mga kamay. Ang kwento ng isang pag-ibig na hindi kailanman umiral. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga daliri na may kalyo pa mula sa pagtatrabaho. Ikinuyom niya ang mga ito. Gagawin niya ito. Magiging pinakamahusay siyang aktres sa mundong ito para sa kanyang ina. Pumanhik siya sa kanyang silid, isang silid na mas malaki at mas maganda kaysa sa anumang pinangarap niya.
Ngunit habang nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin, tinitingnan ang kanyang refleksyon na nakasuot ng mga damit na hindi kanya, sa isang bahay na hindi niya tahanan, naramdaman niya ang realidad ng kanyang sitwasyon. Nakalaya man siya sa kahirapan, ngunit pumasok naman siya sa isang mas komplikadong bilangguan. Isang gintong kulungan. Sa labas, ang buwan ay maliwanag. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nagsisimula pa lamang ang kadiliman. At habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, isang malamig na boses ang umalinggaw sa kanyang isipan, isang boses na hindi kay Miguel, kundi sa sarili niyang takot. Maghanda ka, wika ni Miguel kanina pa sa isip niya. Bukas, makikilala mo ang aking ama. Ang takot na naramdaman niya noong gabing tumakbo siya mula sa sindikato ay bumalik, ngunit mas matindi. Dahil ngayon, hindi lang mga kriminal ang kanyang haharapin. Haharapin niya ang ama ng lalaking bumili sa kanya, ang hari ng imperyong ito kung saan siya ngayon ay isang bihag. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mabigat, halos mas nakabibingi kaysa sa ingay ng trapiko sa EDSA. Si Miguel, na sanay sa kontroladong kapaligiran, ay nakakaramdam ng isang di pamilyar na tensyon. Hindi ito ang tensyon ng isang business deal na maaaring malugi, ito ay ang tensyon bago ang isang digmaan. At ngayong gabi, papasok siya sa teritoryo ng kalaban, kasama ang kanyang bagong sandata, si Ara Cruz. Sinulyapan niya ito sa kanyang peripheral vision. Tahimik itong nakaupo sa passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit alam niyang hindi nito nakikita ang mga gusali at ilaw ng syudad. Ang tingin nito ay malayo. Sa buong araw, pinilit niyang tratuhin ito bilang isang kasangkapan, isang solusyon sa kanyang problema. Ngunit ngayon, sa biyahe papunta sa Pugad ng Leon, nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito na nakapatong sa kanyang kandungan. Isang tao. Hindi isang piyesa sa chessboard. Isang taong natatakot. Huminga ka ng malalim, sabi niya, ang kanyang boses ay mas marahan kaysa sa kanyang intensyon. Huwag mong ipahalata ang kaba. Ang aking ama ay parang isang pating. Inaamoy niya ang dugo sa tubig. Lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay nagpapakita ng takot na sinisikap itong itago. Paano kung magkamali ako? Hindi ka magkakamali, sagot niya ng may diin. Dahil sinanay kita. At dahil ang buhay ng nanay mo ang nakasalalay dito. Malamig ang mga salitang iyon, isang paalala sa kanilang kasunduan. Ngunit sa ilalim noon, ito rin ay isang paraan para patatagin ito. Kailangan niya itong maging matatag. Tumango si Ara at muling tumingin sa labas. Nakita ni Miguel na ipinikit nito ang mga mata at huminga ng malalim, gaya ng sinabi niya. Nang pumasok sila sa malawak na gate ng mansyon ng mga De La Torre, naramdaman ni Miguel ang pagbabago sa hangin. Ang kanyang sariling bahay ay moderno at minimalist, isang testamento sa kanyang sariling tagumpay. Ang bahay ng kanyang ama ay luma, mabigat at puno ng mga anino ng nakaraan. Bawat antigong kasangkapan at madilim na pinta ng langis sa dingding ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at tradisyon, isang tradisyong kinamumuhian niya. Isang mayordomo ang sumalubong sa kanila sa pinto. Magandang gabi, Sir Miguel. Tumango lang si Miguel. Iginyan niya si Ara papasok, ang kanyang kamay ay bahagyang nakahawak sa ibabang bahagi ng likod nito, isang kilos na para sa mga tagalabas ay nagpapakita ng pagmamahal, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang senyas ng kontrol at gabay. Sa dulo ng malawak na bulwagan, nakatayo ang kanyang ama. Si Don Ricardo de la Torre. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling barong, ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng puti, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid at makapangyarihan. Ngumiti ito, ngunit alam ni Miguel na ang ngiting iyon ay hindi kailanman umaabot sa mga mata nitong kasing lamig ng bakal. Miguel, anak, bati ni Don Ricardo. Pagkatapos, ang mga mata nito ay napunta kay Ara. Isang mabagal, mapanuring tingin mula ulo hanggang paa. At sa wakas, nagdala ka ng isang dilag. Ama, si Ara Cruz. Ang aking nobya, pakilala ni Miguel, ang salitang nobya ay tila banyaga sa kanyang dila. Iniabot ni Don Ricardo ang kanyang kamay kay Ara. Isang karangalan, hija. Nakita ni Miguel ang bahagyang pag-aatubili ni Ara bago nito abutin ang kamay ng Don. Ang karangalan po ay akin, Don Ricardo. Ang boses ni Ara ay hindi nanginginig. Isang maliit na puntos para sa kanya. Halikayo, nagsisimula na ang hapunan. Hinihintay na tayo ni Isabel, sabi ni Don Ricardo,
at sa pagbanggit pa lang sa pangalang iyon, alam na ni Miguel na ang gabing ito ay magiging isang labanan. Ang dining room ay engrande. Isang chandelier na gawa sa kristal ang nakabitin sa ibabaw ng isang mahabang mesa na gawa sa nara. At sa mesa, nakaupo na si Isabel Rojas, maganda sa kanyang itim na bestida, ang kanyang pulang lipstick ay isang maliwanag na babala. Umiti ito nang makita sila, isang ngiting kasing talas ng patalim. Miguel, darling. At ikaw siguro si Ara, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay matamis na may pahiwatig ng lason. I've heard so much about you. Well, actually, wala pa. Miguel is being very secretive. Ang mga pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi dapat ipinagsisigawan, sagot ni Miguel habang inaalalayan si Ara sa kanyang upuan. Ang hapunan ay nagsimula. Ang mga usapan ay tungkol sa negosyo, politika, mga paksang alam ni Miguel na sinadya upang iparamdam kay Ara na hindi siya kabilang. Ngunit si Ara ay nanatiling tahimik, magalang at pinapanood ang lahat na may katalinuhan sa kanyang mga mata. At pagkatapos, nagsimula ang pag-atake. So, Ara, simula ni Isabelle, matapos humigop ng kanyang alak. Miguel tells us so little. Anong pamilya ang pinanggalingan mo? Taga saan kayo sa probinsya? Ang tanong ay binalot sa pagkukunwaring interes, ngunit ang tunay na layunin ay malinaw, ang ipamukha na si Ara ay hamak. Nakita ni Miguel ang paghigpit ng hawak ni Ara sa kanyang kubyertos. Handa na siyang sumagot para dito, para ilihis ang usapan, ngunit naunahan siya ni Ara. Tumingin si Ara ng diretsyo kay Isabelle, isang kalmadong ngiti sa kanyang mga labi. Simple lang po ang aming pamilya, Ma'am Isabelle. Ang aking ama ay isang propesor ng kasaysayan, at ang aking ina ay isang may bahay. Taga Laguna po kami. Matagal na po silang pumanaw sa isang aksidente. Ang sagot ay perpekto. Eksakto sa script. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito, ang dignidad, ang kawalan ng pagkahiya, ang nagpahanga kay Miguel. Hindi niya ito inaasahan. Ang babaeng ito, na ilang gabi lang ang nakalipas ay umiiyak sa takot sa kanyang silid, ay kaharap ngayon ang dalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa kanyang mundo at hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Isang propesor, tanong ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Ara. Kung gayon, namana mo ang kanyang talino. Sana nga po, simpleng sagot ni Ara. Naramdaman ni Miguel ang pagbabago sa dinamika ng mesa. Ang kanilang plano na takutin si Ara ay hindi gumagana. Sa halip, ang kanyang katahimikan at simpleng dignidad ay nagiging isang uri ng kalasag. Ano ang nakita mo sa anak kong ito, Hija? Muling tanong ni Don Ricardo, ibinaling ang atensyon kay Miguel. Matigas ang ulo niyan at laging iniisip na mas alam niya ang lahat. Isa itong patibong. Ano man ang isagot ni Ara ay maaaring gamitin laban sa kanila. Umiti si Ara, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito, at lumingon kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay panandali ang nagtama sa kanya, at sa isang iglap, nakita ni Miguel ang isang bagay na higit pa sa pag-arte, isang pangunawa. Nakita ko po sa kanya ang isang taong may matinding malasakit, Don Ricardo, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay malambing. Sa ilalim ng kanyang matigas na panlabas, nakita ko po ang isang pusong gustong protektahan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. At iyon po ang minahal ko. Natahimik ang lahat. Maging si Isabel ay walang masabi. Ang sagot ni Ara ay hindi lamang matalino, ito ay taos puso, o kahit papaano, tunog taos puso. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Miguel ang sarili niyang kamay na gumalaw. Hindi niya pinag-isipan. Hinanap nito ang kamay ni Ara at marahang pinisil. Isang kilos na nagsimula bilang pagbibigay lakas ng loob, ngunit naging isang bagay na mas malalim, isang pagkilala. Isang pasasalamat. Naramdaman niya ang bahagyang pagkabigla ni Ara sa kanyang ginawa, ngunit hindi nito binawi ang kamay. Nang matapos ang hapunan, pakiramdam ni Miguel ay nanalo sila sa isang mahalagang laban. Nagpaalam sila kay Don Ricardo at Isabel. Ang kanilang mga ngiti ay pilit at ang kanilang mga mata ay nangangako ng mga susunod pang pagsubok. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan, ang gabi ay tila mas magaan. Magaling ang ginawa mo, sabi ni Miguel nang makasakay na sila. Ito ang pinakamalapit sa isang papuri na kaya niyang ibigay. Hindi sumagot si Ara. Nakatingin lang ito sa labas. Pagod na pagod ang kanyang anyo.
Ang tapang na ipinakita niya kanina ay naglaho na, napalitan ng isang malalim na kapaguran. Iniwan niya si Ara sa tapat ng mansyon nito. Habang paalis na si Ara sa sasakyan, tinawag siya ni Miguel. Ara! Lumingon ito. Magpahinga ka na. Tumango ito at pumasok sa loob. Paandarin na sana ni Miguel ang sasakyan nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang ama ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito. Nakahatid na ba ang iyong nobya? Tanong ni Don Ricardo, ang boses ay kalmado. Ama. Magaling. Magaling siyang umarte. Nanigas si Miguel. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, anak, sabi ni Don Ricardo, at narinig ni Miguel ang pagngisi sa kabilang linya, ay matagal na akong nasa mundong ito. Kilala ko ang isang taong may itinatago. Ang babaeng iyon ay hindi simple. Mayroon siyang nakaraan. Mayroong isang sandaling katahimikan. Mag-ingat ka, anak, ang huling sinabi ng kanyang ama bago patayin ang tawag. May amoy na hindi tama sa babaeng yan. Napahawak si Miguel sa manibela, ang kanyang mga daliri ay namumuti. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na pangamba. Ang kanyang ama ay hindi nalinlang. At ngayon, alam ni Miguel na ang larong ito ay mas mapanganib kaysa sa kanyang inakala. Ang amoy ng antiseptic na dati nagdudulot sa kanya ng kaba, ay napalitan ngayon ng amoy ng pag-asa. Bawat hakbang ni Ara sa malinis at tahimik na pasilyo ng ASU, Lucas Medical Center, ay isang patunay na ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay may katuturan. Ang pagod at takot ng mga nakaraang gabi ay tila nabura nang makita niya ang kanyang ina. Nakaupo si Elena sa isang komportableng upuan sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Ang kulay abo at pagod na anyo nito na huli niyang nakita sa pampublikong ospital ay wala na. Napalitan nito ng isang babaeng may kulay na sa pisngi, nakasuot ng malinis na damit pasyente, at ang mga mata ay may bahid ng panibagong buhay. Inay, mahinang tawag ni Ara. Lumingon si Elena, at isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Ara. Anak ko. Niyakap ni Ara ang kanyang ina ng mahigpit, nilalasap ang init at ang pamilyar na amoy nito. Sa sandaling iyon, silang dalawa lang ang nag-exist. Ang lahat ng kasinungalingan, ang kontrata, ang takot, lahat ay nawala. Ang natira lamang ay ang dalisay na pagmamahal ng isang anak para sa kanyang ina. Ang ganda rito, anak, sabi ni Elena, habang pinapasadahan ang tingin ang maluwag na silid. Parang hotel. Ang mga nurse, ang babait. At ang doktor napakagaling. Paano? Sinabi ko na po sa inyo, Nay. Biyaya po ito mula sa bago kong trabaho. Muling pagsisinungaling ni Ara, at sa pagkakataong ito, mas mabigat ang dating sa kanyang dibdib. Ang mahalaga po, nandito na kayo. Magpapagaling na po kayo. Nagkwentuhan sila. Tungkol sa mga maliliit na bagay, mga tsismis sa dati nilang kapitbahayan. Tumawa sila, isang bagay na matagal na nilang hindi nagagawa. Sa mga sandaling iyon, naniwala si Ara na marahil, maaari siyang maging masaya sa kabila ng lahat. Ngunit ang kaligayahang iyon ay panandalian. Habang nag-uusap sila, nakabukas ang telebisyon sa silid. Isang balita sa negosyo ang lumabas. At sa screen, lumitaw ang mukha ni Miguel de la Torre, bumababa sa isang mamahaling sasakyan, pinalilibutan ng mga reporter. Si Hinang de la Torre Corporation, Miguel de la Torre, dumalo sa isang pagpupulong di. Biglang nanigas si Elena. Ang hawak nito sa kamay ni Ara ay humigpit. Ang init ay napalitan ng panlalamig. Ang ngiti sa mga labi nito ay naglaho. Inay! Ayos lang po kayo, tanong ni Ara, napansin ang biglaang pagbabago. Hindi sumagot si Elena. Ang mga mata nito ay nakapako sa telebisyon, sa mukha ni Miguel. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon kay Ara, ang mukha ay namumutla, ang mga mata ay nanlalaki sa isang emosyon na hindi mabasa ni Ara, isang halo ng matinding takot at pagkabigla. Ara, anak, bulong ni Elena, ang boses ay nanginginig. Sino-sino ang amo mo? Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Ara. Nahalata ba ng kanyang ina? Bakit po, Nay? Kilala niyo po ba siya? Hinawakan ni Elena ang magkabilang braso ni Ara, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Ariana. Sabihin mo ang totoo.
May kinalaman ba ang lalaking iyan sa bago mong trabaho? Napatigil si Ara. Ariana. Ilang taon na rin mula nang huli niyang narinig ang tunay niyang pangalan. Ginagamit lang ito ng kanyang ina kapag ito ay seryosong-seryoso o galit na galit. Wala nang nagawa si Ara kundi ang tumango ng marahan. Siya po ang tumutulong sa atin. Isang hikbi ang kumawala sa mga labi ni Elena. Bumitaw ito sa kanya na parabang napaso at umatras hanggang sa mapasandal sa bintana. Hindi. Hindi maaari. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit sa isang delatorre pa? Ano po ang ibig ninyong sabihin, Nay? Anong problema sa mga delatorre? Tanong ni Ara, ang kanyang pagkalito ay napalitan na ng lumalaking pag-aalala. Umiling-iling si Elena, ang mga mata ay puno ng takot. Mga anino, anak. Mga anino ng nakaraan na matagal ko nang tinatakbuhan. Tumingin ito kay Ara, ang mukha'y puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, anak. Dapat ay sinabi ko na sa'yo noon pa. Hindi tayo simpleng mga Cruz. Ang pamilya natin, ang totoong pamilya natin, ang mga Montenegro, ay minsan nang naging makapangyarihan. Ngunit sinira kami. May mga taong umabuso sa amin, mga taong may kinalaman sa mga makapangyarihang pamilya, tulad ng mga delatorre. Naguguluhan si Ara. Montenegro. Ang pangalang iyon parang narinig na niya dati. Ano po ang nangyari? Hindi ito ang tamang oras para dyan, putol ni Elena, ang boses ay desperado. Ang kailangan mong malaman ay ito, mag-ingat ka. Lalo na sa ama ng lalaking yan. Si Don Ricardo de la Torre. Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanya. Mangako ka sa akin, Ara. Lumayo ka sa kanya hanggat maaari. Bago pa man makasagot si Ara, isang nurse ang pumasok para sa check-up ni Elena. Ang usapan ay naputol. Ngunit ang mga salita ng kanyang ina ay naiwan, nakaukit sa kanyang isipan, nag-iwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Samantala, sa isang madilim at mausok na opisina sa isang bodega sa Maynila, isang lalaking may peklat sa mukha na nagngangalang Vargas ang nakatayo sa harap ng isang malaking mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang isang baso ng alak sa mesa. Sa kabilang panig ng mesa, isang anino ang nakaupo. Isang kamay lamang na may suot na mamahaling singsing ang nakikita sa ilalim ng liwanag ng isang desk lamp. Ang kamay na iyon ay dahan-dahang kinuha ang baso. Isang linggo na, Vargas, sabi ng isang boses mula sa anino. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Nasaan na ang pera ko? At nasaan na ang babaeng kumuha nito? Pinapahanap pa namin, El Jefe, sagot ni Vargas. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Mabilis siya. Parang kilala niya ang mga eskinita. Walang malinaw na kuha sa kiki. Ang tanging mayroon kami ay ang deskripsyon ng mga tauhan ko, bata, payat, mahaba ang buhok. Isang babae, tanong ng boses, may bahid ng pagtataka. Isang babae lang ang nakaisahan sa buong sindikato Sombra. Patawad po, El Jefe. Hindi na po maulit. Ang kamay sa mesa ay itinaas ang baso. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo, Vargas. Ang kailangan ko ay resulta. Ang briefcase na iyon ay hindi lang naglalaman ng pera. Mayroon itong isang ledger. Isang ledger na may mga pangalan. Mga pangalan na hindi dapat malaman ng iba. Ang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Hanapin mo siya. O ikaw ang hahanapin ko. Walang nakakaalam, ngunit ang kamay na iyon, ang singsing na iyon, ang boses na iyon ay pag-aari ni Don Ricardo de la Torre. Pag-uwi ni Ara sa mansyon, dala-dala niya ang bigat ng mga revelasyon ng kanyang ina. Montenegro. De la Torre. Mga anino. Ang mga salita ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Pumunta siya sa malawak na library ng mansyon, isang lugar na nagsisimula ng maging kanlungan niya. Binuksan niya ang laptop na ipinahiram sa kanya ni Miguel at nagsimulang mag-research. Pamilyang Montenegro. Ilang sandali, mga lumang artikulo mula sa mga online archive ng dyaryo ang lumabas. Mga balita mula 15 taon na ang nakalilipas. Senador Montenegro, nasangkot daki isang malaking skandal ng korupsyon. Pag-aari ng AC Montenegro, kinumpiskadi. Asawang babae digo anak din ay Senador Montenegro, nawawala matapos din tragedya.
Nakita niya ang isang luma at medyo malabong larawan. Isang masayang pamilya, isang lalaking may dignidad na kahawig niya, isang magandang babae na walang dudang ang kanyang ina noong kabataan nito, at isang maliit na batang babae na mailaso sa buhok. Siya. Ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ang kanilang pagtatago, ang paggamit ng ibang apelyido, ang palaging takot sa mga mata ng kanyang ina. Sila ang nawawalang pamilya ng senador. Biglang pumasok si Miguel sa library, abala sa pagbabasa ng isang dokumento. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, hindi na lang siya ang lalaking bumili sa kanya. Siya ay isang delatore. Isang pangalan na, ayon sa kanyang ina, ay may kinalaman sa kanilang pagbagsak. Napansin ni Miguel ang kanyang ekspresyon. May problema ba? Umiling si Ara, mabilis na isinara ang laptop. Wala. May binabasa lang ako. Tinitigan siya ni Miguel, ang mga mata nito'y mapanuri. Tila sinusubukan nitong basahin ang kanyang isipan. Ang lalaking ito na kanyang mapapangasawa ay maaaring konektado sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ng kanyang pamilya. Habang nakatayo si Ara sa gitna ng library, napapaligiran ng mga aklat ng kasaysayan at mga kwento, naramdaman niya na siya mismo ay isang karakter sa isang trahedya na hindi pa tapos isulat. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na lamang mga kwento. Ang mga ito ay buhay, humihinga at naririto mismo sa bahay na ito. Lingid sa kanyang kaalaman, sa kabilang panig ng mansyon, may isa pang anino mula sa nakaraan ang nabubuhay. Si Lola Nena, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bodega, ay may tinitingnang isang bagay. Isang maliit na silver na suklay. May nakaukit ditong isang maliit na korona, at sa ilalim nito, isang letra, A. Bigla siyang napalingon nang may dumaan sa pasilyo. Si Ara, papunta sa kanyang silid. Ang paraan ng paglakad nito, ang postura mayroon itong ipinapaalala sa kanya. Napatingin si Lola Nena sa suklay, pagkatapos ay sa papalayong si Ara. At sa isang iglap, napansin niya ito. Sa batok ni Ara, bahagyang natatakpan ng buhok, ay may isang maliit na nunal. Isang star-shaped na nunal. Ang parehong nunal na mayroon ang maliit na batang babae na dati niyang inalagaan. Ang nawawalang anak ng kanyang dating amo, ang matalik na kaibigan ng yumaong ina ni Miguel. Ang batang si Ariana Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Lola Nena. Napahawak siya sa kanyang bibig, ang suklay ay halos mahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi. Hindi maaari. Ang bulwagan ng Manila Polo Club ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, isang dagat ng mga mamahaling bestida, nagniningning na alahas, at mga pilit ng ngiti. Para kay Miguel, ang taunang charity ball ng De La Torre Foundation ay hindi isang gabi ng pagkakawanggawa, kundi isang entablado. Isang entablado kung saan ang bawat kilos ay sinusuri, at ang bawat salita ay may katumbas na presyo sa stock market kinabukasan. Ngayong gabi, ang presyon ay doble. Hindi lamang siya ang sihi na nag-host ng kaganapan, siya rin ay isang kasintahan na opisyal na ipapakilala ang kanyang iminamahal sa mataas na lipunan. Tumingin siya sa babaeng nakatayo sa kanyang tabi. Nakaupo si Ara sa isang sulok, mukhang tanga at hindi komportable. Suot ang isang simpleng navy blue na bestida na siya mismo ang pumili, isang disenyong elegante, ngunit hindi magarbo. Si Ara ay tila isang diamante na hindi pa napapakinis. Maganda, ngunit may halatang takot sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang mga taong tila mga lobo na nag-aabang ng masisila. Relax, bulong niya, habang inaabutan ito ng isang baso ng champagne. Huwag kang iinom ng marami. At mumiti ka. Mukha kang dadalo sa isang burol. Kinuha ni Ara ang baso, ang mga daliri nito ay bahagyang nanginginig. Madaling sabihin para sa'yo. Ikaw ay isang isda sa tubig dito. Ako, pakiramdam ko ay isa akong isda na inihahain sa hapagkainan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Magandang pagkukumpara. Ngayon, tandaan mo ang script. At anuman ang mangyari, huwag mong hayaang makita nilang apektado ka. Bago pa man makasagot si Ara, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanila. Miguel, darling. At Ara, nandito ka pala. Si Isabel Rojas, nakasuot ng isang nakasisilaw na pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim habang tinitingnan si Ara mula ulo hanggang paa.
Isabelle, bati ni Miguel, ang kanyang tono ay formal. Napakasimple naman ng iyong kasuotan, Ara, sabi ni Isabelle, sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Sa isang ganitong okasyon, inaasahan ng lahat ang kaunting kislap. Nakita ni Miguel ang pamumula ng pisngi ni Ara. Handa na siyang magsalita, ngunit naunahan siya ni Ara. Mas gusto ko po ang mga bagay na simple pero may kahulugan, sagot ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado. Gaya po ng charity na ito. Ang mahalaga ay ang layunin, hindi ang palamuti. Napatahimik si Isabel. Muli, nagulat si Miguel sa tapang ni Ara. Ngunit alam niyang hindi doon magtatapos ang gabi. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Miguel ang pagiging isang tanod. Pinoprotektahan niya si Ara mula sa mga mapanuring tingin at mga tusong tanong ng mga kaibigan ng kanyang ama. Ipinakilala niya ito sa mga kasosyo sa negosyo. Palaging idinidikit ang salitang ki aking kasintahan sa pangalan nito na parang isang kalasag. Pagkatapos, tumugtog ang musika para sa unang sayaw, isang valse. Bilang host, inaasahang siya ang mangunguna. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Ara. Oras na para sa pagtatanghal. Nanginginig na tinanggap ni Ara ang kanyang kamay. Inakay niya ito sa gitna ng dance floor. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanila. Huwag kang bibitiw sa pagkakatitig sa akin, bulong ni Miguel habang inilalagay ang isang kamay sa baywang nito at hinahawakan ang isa pa. Isipin mo na tayo lang ang tao rito. Nagsimula silang sumayaw. Ang mga unang hakbang ni Ara ay alanganin, ngunit mabilis siyang natuto, sumusunod sa kanyang mga galaw. Ang kanyang katawan ay malapit sa kanya, mas malapit kaysa sa inaasahan niya. Naamoy niya ang banayad na pabango nito, isang amoy ng sampagitan na simple at malinis. Tumingin siya sa mga mata nito, gaya ng kanyang sinabi. Ngunit sa pagtingin niya, may nakita siyang hindi niya inaasahan. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang halo ng kalungkutan, determinasyon, at isang nakatagong lakas. Sa ilalim ng mga ilaw, sa gitna ng musika, ang kanilang pagpapanggap ay biglang naramdamang totoo. Ang mundo sa kanilang paligid ay naglaho. Ang bulungan ng mga tao, ang mga kumikinang na ilaw, ang mabibigat na tingin, lahat ay nawala. Ang tanging naroon ay ang ritmo ng musika, ang init ng kanyang kamay sa baywang nito, at ang mga matang nakatitig sa kanya. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Nang matapos ang kanta, nanatili silang nakatayo roon ng isang segundo, parehong tila nagising mula sa isang panaginip. Siya ang unang bumitaw. Ang pagbabalik sa realidad ay biglaan at malamig. Pumalakpak ang mga tao. Ngumiti siya sa kanila, isang ngiting sanay na siyang isuot. Ngunit sa loob may nagbago. Excuse me, sabi ni Ara, at mabilis itong naglakad papunta sa veranda. Sinundan niya ito ng tingin, nakita ang paghawak nito sa rehas, humihinga ng malalim. Maya-maya, hinarang siya ng isang reporter mula sa isang sikat na business magazine. Ng F. de la Torre, isang napakagandang gabi. At isang napakagandang kasintahan. Ang lahat ay nagulat sa inyong biglaang relasyon. Ano ang masasabi niyo? Ito na iyon. Ang pagsubok. Tumingin si Miguel sa direksyon kung nasaan si Ara. Minsan, ang mga pinakamagandang bagay sa buhay ay dumarating nang hindi mo inaasahan, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Ara. Si Ara ipinaalala niya sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Sa isang mundo na puno ng pagkalkula at mga kasunduan, siya ang aking katotohanan. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Hindi iyon bahagi ng script. Ngunit habang sinasabi niya iyon, naramdaman niya ang isang katapatan na ikinagulat niya mismo. Nang matapos ang gabi, habang nasa sasakyan sila pauwi, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Hindi ito ang katahimikan ng dalawang estranghero, kundi ng dalawang taong may pinagsaluhang isang bagay na hindi nila kayang pangalanan. Nang makarating sila sa mansyon, nauna nang bumaba si Ara. Pagpasok ni Miguel sa sala, nakita niya itong nakaupo sa sofa, nakatulog na, ang ulo ay nakasandal sa braso ng upuan. Ang kanyang mukha ay payapa, wala na ang tensyon ng gabi. Ang kanyang pagiging mahina ay kitang-kita. Lumapit si Miguel. Sa isang iglap, nawala ang Nawala ang anak ni Don Ricardo. Ang natira ay isang lalaki na nakatingin sa isang babae.
Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada na lang mula sa paghaplos sa isang hibla ng buhok na nahulog sa mukha nito. Isang kilos na hindi niya maintindihan kung bakit gusto niyang gawin. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay na bahagyang nakasilip sa ilalim ng sofa, malapit sa paanan ni Ara. Ang itim na briefcase. Ang briefcase na puno ng pera. Ang briefcase na dahilan kung bakit si Ara ay nasa bahay na ito. Isang malamig na sampal ng realidad ang tumama sa kanya. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay na para siyang napaso. Ang lahat ng emosyon, ang koneksyon sa dance floor, ang mga salitang sinabi niya sa reporter, lahat ay naglaho. Ano ang ginagawa mo, Miguel? Tanong niya sa sarili. Isa siyang magnanakaw. Isa siyang kasangkapan. Isang kontrata. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pamilyar na lamig. Ang pader na nagsimulang gumuho ay muli niyang itinayo, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Tumalikod siya at iniwan si Ara na natutulog sa sala. Ang sayaw ay tapos na. Ang pagpapanggap ay dapat magpatuloy. At hindi na niya hahayaan muli ang kanyang sarili na malimutan iyon. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng charity ball ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pader sa pagitan nila ni Miguel, na sandaling gumuho sa saliw ng musika, ay muling itinayo, mas mataas, mas matibay at mas malamig kaysa dati. Bumalik ito sa pagiging angsihi, na abala at ang estrangherong nagmamay-ari ng kanyang kalayaan. Ang mga maikling sulyap sa pasilyo at ang mga formal na tango sa umaga ay ang tanging nagpapatunay na nakatira sila sa iisang bubong. Ang biglaang pagbabago ay nag-iwan kay Ara ng isang damdamin na mas masahol pa sa takot, ang pagkalito. Ang init ng kamay nito sa kanyang baywang, ang sinseridad sa mga mata nito nang ipagtanggol siya nito, totoo ba ang lahat ng iyon o bahagi lamang ng isang napakagaling na pagganap? Ang isiping iyon ay gumugulo sa kanya, isang tanong na wala siyang karapatang itanong. Ang pakiramdam ng pagkakautang ay lalong bumigat. Ang briefcase, na maingat niyang itinago sa ilalim ng kanyang kama, ay tila isang halimaw na natutulog, laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalanan. Ang perang iyon, kahit na nailigtas nito ang kanyang ina, ay marumi. At habang nabubuhay siya sa karangyaan, natutulog sa malambot na kama, kumakain ng masasarap na pagkain, ang konsensya niya ay hindi mapakali. Kailangan niyang gumawa ng paraan para palitan ito. Para linisin ang kanyang pangalan kahit sa sarili niya lang. Samantala, sa isang magulo at siksikang eskinita sa Tondo, isang lalaking hindi nababagay sa lugar ang maingat na naglalakad. Nakasuot ito ng polo shirt at slacks, ang kanyang sapatos ay mamahalin at ngayon ay nababahiran na ng putik. Ito ang pribadong investigador na inupahan ni Isabel Rojas. Huminto siya sa harap ng isang maliit na sari-sari store. Magandang araw po. Pwede po magtanong. Ang tindera, isang babaeng nasa katanghalian ang edad na may matalas na mga mata, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Ano iyon? May hinahanap po akong isang pamilya. Ang mga Cruz po. Si Aling Elena at ang anak niyang si Ara. Sila Ara, sabi ng tindera, biglang naging interesado. Bakit mo hinahanap? Taga-gobyerno ka ba? Hindi po. Isa po akong malayong kamag-anak. Nabalitaan ko lang po na nagkasakit si Aling Elena at gusto ko sanang tumulong, pagsisinungaling ng investigador. Nako, mabuti ka pa, sabi ng tindera, handa nang magkwento. Matagal nang may sakit si Elena. Kawawa nga iyang si Ara, butot balat na sa pagtatrabaho para lang may maipang dialysis. Pero alam mo ba, bigla na lang silang nawala. Isang araw, nandito pa sila. Kinabukasan, wala na. Ang sabi, inilipat daw sa isang magandang ospital. May tumulong daw na mayaman. Sinuwerte ang bata. Ang mga tainga ng investigador ay nanlaki. Talaga po? Mayaman? Sino ro po? Abay ewan ko. Ang hula ng mga tao rito, baka nakabingwit ng mayamang nobyo. Ganda ba namang bata niya ni Ara, kahit simple lang? Tiyak may nakapansin. Kinunan ng investigador ng litrato ang barong-barong kung saan dating nakatira sila Ara. Isang dampa na gawa sa yero at mga pinagtagpi-tagping kahoy. Ipinadala niya ang mga impormasyon at litrato kay Isabel, kasama ang isang mensahe, positibo. Galing sa kahirapan.
Ang kwento tungkol sa mayamang nobyo ay kumakalat. Para kay Isabelle, ito na ang bala na kanyang kailangan. Sa katahimikan ng mansyon, si Lola Nena ay hindi mapakali. Ang imahe ng nunal sa batok ni Ara ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya, isang alaala na matagal nang natutulog. Umakyat siya sa bodega, isang lugar na bihira ng puntahan. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa kanya. Dito nakatago ang mga bagay na hindi na kayang itapon ngunit wala ng lugar sa kasalukuyan. Sa isang sulok, may isang malaking bowl na gawa sa nara. Ang bowl ng yumaong si Senora Sofia, ang ina ni Miguel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay mga lumang album ng litrato. Pinagpag niya ang alikabok at binuklat ang isa. Mga larawan ni Miguel noong bata pa, mga larawan ng mag-asawang Don Ricardo at Senora Sofia noong masaya pa sila. At pagkatapos, nakita niya ang isang litratong nakahiwalay. Dalawang magandang babae ang nasa larawan, nakatayo sa isang hardin na puno ng mga rosas. Ang isa ay si Senora Sofia. Ang isa naman ay isang babaeng may malungkot ngunit magandang mga mata. Si Senatora Isabela Montenegro. Ang kanyang matalik na kaibigan. At sa pagitan nila, nakatayo ang isang batang babae, marahil 4 o 5 taong gulang. Tinitigan ni Lola Nena ang mukha ng bata. Ang mga mata. Ang ngiti. Ito ay ang mukha ni Ara sa isang nakababatang bersyon. Hinanap niya ang suklay na may letrang A na itinago niya. Itinabi niya ito sa litrato. Ang lahat ay nagtutugma. Napahawak si Lola Nena sa kanyang dibdib, ang kanyang paghinga ay bumilis. Si Ara Cruz ay si Ariana Montenegro. Ang nawawalang anak ng kaibigan ng kanyang amo. At ngayon, siya ay nakatakdang ikasal sa anak ng kaibigan ng kanyang ina, sa ilalim ng isang kasinungalingan. Isang sikretong napakabigat dalhin. Lingid sa lahat ng ito, si Ara ay nasa library. Sa harap niya ay isang blankong kwaderno at isang lapis. Isinara niya ang kanyang mga mata at inisip ang isang pangarap na matagal na niyang itinatago. Isang maliit na coffee shop. Ang amoy ng bagong giling na kape. Ang init ng isang tasa sa kanyang mga kamay. Ang mahinang tunog ng jazz music. Isang lugar na payapa. Isang lugar na kanya. Nagsimula siyang gumuhit. Ang layout ng shop. Isang maliit na counter na gawa sa kahoy. Mga bintanang salamin para pumasok ang liwanag. Mga maliliit na mesa na may isang bulaklak sa bawat isa. Sa isang pader, isang bookshelf na puno ng mga librong maaaring basahin ng mga customer. Habang gumuguhit siya, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang pag-asa. Ang maruming pera mula sa briefcase ay magiging pundasyon ng isang malinis na pangarap. Kapag natapos na ang kontrata, ito ang kanyang magiging bagong simula. Masyado siyang abala sa kanyang pagguhit kaya't hindi niya namalayan ang pagpasok ni Miguel. Napansin lamang niya ito nang tumayo ito sa likuran niya, ang anino nito ay tumama sa kanyang kwaderno. Agad niyang isinara ang kwaderno na para bang nahuli sa isang kasalanan. Sir Miguel. Hindi nagsalita si Miguel. Tumingin lang ito sa isinara niyang kwaderno. Sa isang iglap, nakita ni Ara ang isang kislap ng kuryosidad sa mga mata nito, bago ito muling natabunan ng karaniwang lamig. Magpatuloy ka, sabi lang nito at kumuha ng isang libro sa estante bago umalis. Iniwan siyang mag-isa, ang puso niya ay mabilis ang tibok. Bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya ng simpleng presensya nito? Pinilit niyang ibalik ang kanyang atensyon sa kanyang pangarap. Sa kanyang coffee shop. Ang kanyang Tikaf Esperanza. Ang kanyang pag-asa. Habang tinitingnan niya ang kanyang mga guhit, isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang tunog ng isang text message mula sa kanyang luma at murang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit ang bawat salita ay parang isang patak ng yelo sa kanyang likod. Alam ko kung sino ka talaga. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Ang kwaderno ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Napatingin siya sa paligid ng malawak na library na biglang naramdamang masikip at puno ng panganib. Sino? Ang Sindikato Sombra. Si Don Ricardo. O si Isabel. Ang pag-asa na kanyang itinatayo ay gumuho sa isang iglap na palitan ng pamilyar na takot.
Ang kanyang puting kasinungalingan ay malapit ng salubungin ng isang itim na katotohanan. At wala siyang ideya kung kaninong kamay ang maihawak ng mitsa na magpapasabog sa lahat. Ang cellphone sa kanyang kamay ay tila isang piraso ng yelo. Ang lamig nito'y kumakalat sa kanyang mga daliri, umaakyat sa kanyang braso, hanggang sa manlamig ang kanyang buong katawan. Muli niyang binasa ang mensahe, umaasang sa muling pagbasa ay magbabago ang mga salita o mawawala na parang bula. Alam ko kung sino ka talaga. Ngunit naroon pa rin ito. 7. Simpleng mga salita na may kakayahang wasakin ang lahat ng kanyang pinagsisikapang itayo. Ang kaligtasan ng kanyang ina. Ang marupok na kapayapaan sa loob ng mansyon. Ang kasunduan nila ni Miguel. Ang isipan ni Ara ay tila isang ipo-ipo. Sino ang nagpadala nito? Ang mga tauhan ba ni Vargas mula sa Sindikato Sombra na sa wakas ay natuntun siya? Si Don Ricardo ba, na ang mga matang mapanuri ay tila tumatago sa kanyang kaluluwa? O si Isabelle, na ang pagkamuhi sa kanya ay kasing linaw ng mamahalin nitong diamante? Itinago niya ang cellphone sa kanyang bulsa, na para bang sa pagtatago nito ay maitatago niya rin ang banta. Ngunit ang takot ay nakatanim na sa kanyang dibdib, ang mga ugat nito'y kumakalat, sinasakal ang kanyang paghinga. Napatingin siya sa kanyang kwaderno na nahulog sa sahig. Ang mga guhit ng Kikaf Esperanza ay tila isang malayong panaginip, isang birong hindi nakakatawa. Paano siya mangangarap ng kinabukasan kung ang nakaraan ay humahabol sa kanya para sirain ang kanyang kasalukuyan? Narinig niya ang tunog ng papalapit na mga yabag. Sa isang iglap, tumayo siya at pinagpagan ang sarili, pinilit na maging normal ang kanyang kilos. Pumasok si Miguel sa library, ang kanyang mukha ay seryoso, mas seryoso kaysa sa dati. May kakaiba sa kanyang tindig, isang bagong uri ng tensyon, ngunit hindi ito nakadirekta sa kanya. Huminto ito nang makita siya. Hindi ka pa natutulog, tanong nito. Hindi pa po ako inaantok, sagot niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ngunit si Miguel de la Torre ay isang taong sanay magbasa ng mga tao. Ang kanyang mga mata ay tila nakita ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pamumutla ng kanyang mukha. Lumapit ito, at sa unang pagkakataon, ang kanyang tingin ay hindi malamig o mapanuri. Mayroon itong bahid ng pag-aalala. May problema ba, Ara? Tanong nito, ang paggamit sa kanyang unang pangalan ay nagbigay ng kakaibang bigat sa tanong. May nangyari ba sa charity ball? May nagsabi ba sa'yo ng hindi maganda? Ito na ang pagkakataon niya. Ang sabihin sa kanya ang tungkol sa text. Ang humingi ng tulong. Ngunit paano? Paano niya sasabihin na may nagbabanta sa kanya nang hindi isinisiwalat ang lahat ng kanyang kasinungalingan? Ang pagiging magnanakaw niya? Ang nakaraan ng kanyang pamilya? Ang tiwala ay isang bagay na hindi kasama sa kanilang kontrata. Wala po, pagsisinungaling niya, umiiwas ng tingin. Pagod lang po siguro ako. Medyo hindi po ako sanay sa ganitong mga kaganapan. Tinitigan siya ni Miguel ng ilang segundo at alam ni Ara na hindi ito naniwala. Ngunit sa halip na pilitin siya, tumango na lamang ito. Kung gayon, magpahinga ka na. Mahaba pa ang bukas. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paalis. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, huminto ito at muling lumingon. Ara, sabi nito. Ano man ang mangyari, nasa likod mo ako. At pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Ara na mas lalong naguguluhan. Ang mga salita nito ay dapat nagbigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit nagdulot lamang ito ng mas matinding pagkakasala. Paano siya poprotektahan nito kung ang pinakamalaking banta sa kanya ay ang mga sikretong itinatago niya mula rito? Umakyat si Ara sa kanyang silid, dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Humiga siya sa kama ngunit hindi mapakali. Ang bawat anino sa silid ay tila nagkakaroon ng buhay. Bawat ugong ng hangin sa labas ay parang isang banta. Maya-maya, may marahan na kumatok sa kanyang pinto. Maam Ara. Ang boses ni Lola Nena. Dahan-dahang bumangon si Ara at binuksan ang pinto. Nakatayo roon ang matanda, may dalang isang maliit na tray na may isang tasa ng mainit na tsaa at ilang piraso ng biskwit. Nakita kong bukas pa ang ilaw mo, Hija, sabi ni Lola Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Naisip kong baka hindi ka makatulog. Ang tsaan at chamomile ay mabuti para sa nerbiyos. Salamat po, Lola Nena, sabi ni Ara, pinapasok ito.
Hindi niya na po sana kailangan pang mag-abala. Inilapag ni Lola Nena ang tray sa mesa. Hindi ito umalis kaagad. Sa halip, tiningnan nito si Ara ng may kakaibang pag-unawa. Ang buhay ay parang isang malaking bahay, Hija, mahinang sabi ng matanda. May mga silid na maliwanag at may mga pasilyong madilim. Minsan, kailangan nating dumaan sa dilim para makarating sa liwanag. Ang mahalaga ay huwag kang titigil sa paglakad. Nagulat si Ara sa mga salita nito. Tila ba alam nito ang kanyang pinagdadaanan? Huwag kang matakot sa mga anino, Ara, dagdag pa ni Lola Nena, ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa balikat ni Ara. Minsan, ang mga anino ay naririyan lang para ipaalala sa atin na mayroong liwanag sa malapit. Mumiti ang matanda, isang ngiting puno ng kahulugan, bago ito magpaalam at lumabas ng silid. Naiwan si Ara na nakatayo, hawak ang mainit na tasa ng tsaa. Ang mga salita ni Lola Nena ay parang isang munting kandila sa gitna ng kanyang madilim na takot. Hindi nito inalis ang kadiliman, ngunit nagbigay ito ng sapat na liwanag para makita niya ang daan. Hindi niya alam kung paano, ngunit naramdaman niyang si Lola Nena ay isang kakampi. Habang iniinom niya ang tsaa, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Tama si Lola Nena. Hindi siya maaaring manatili sa takot. Kailangan niyang harapin kung sinuman ang nasa likod ng banta. Kailangan niyang lumaban. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-aabang. At gaya ng inaasahan, pagkaraan ng ilang minuto, isa pang mensahe ang dumating. Mula sa parehong numero. Sa pagkakataong ito, isa itong larawan. Ang larawan ng dati nilang barong-barong sa Tondo. Ang bahay na sumisimbolo sa lahat ng kahirapan at paghihirap na tiniis niya. Sa ilalim ng larawan, may isa pang mensahe. Gusto mo bang malaman ng lahat kung saan ka talaga nanggaling, Cinderella? Magkita tayo. Bukas. 2, yes. Sa lobby ng The Peninsula, Manila. Mag-isa ka lang. Si Isabel. Tiyak na si Isabel ito. Ang paggamit ng key Cinderella ay isang pahiwatig na tanging isang taong mapanghamak at mayaman ang gagawa. Ang takot ni Ara ay napalitan ng isang bagong emosyon, galit. Isang malamig at tahimik na galit. Galit sa kawalan ng hustisya. Galit sa pagmamaliit sa kanya. Hindi na siya ang babaeng tumakbo sa eskinita. Hindi na siya ang babaeng umiyak sa takot. Natutunan niyang harapin si Don Ricardo. Natutunan niyang sumayaw sa gitna ng mga lobo. Haharapin niya rin si Isabel. Sa matatag na mga daliri, nagtipa siya ng sagot. Hindi niya ito gagawin sa teritoryo ni Isabel. Gagawin niya ito sa kanyang sariling paraan. Hindi. Sa coffee shop ng hotel. Lugar na pampubliko. Kung hindi, kalimutan mo na. Wala kang mapapala sa akin. Ipinadala niya ang mensahe. Pagkaraan ng 1 minuto, dumating ang sagot. Fine. Be there. Ibinaba ni Ara ang cellphone. Huminga siya ng malalim. Ang laban ay magsisimula pa lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Lalaban siya. Mag-isa. Ang sikat ng araw na tumatago sa malaking bintana ng kanyang silid ay hindi nagdulot ng init. Sa halip, nagsilbi itong isang spotlight, nagpapaalala sa kanya na ang araw ng paghukom ay dumating na. Bumangon si Ara mula sa kama, hindi dahil sa nakatulog siya ng mahimbing, kundi dahil sa pagod na niyang mag-isip. Ang gabi ay ginugol niya sa pagtitig sa kisame, paulit-ulit na binabalikan ang mga posibleng mangyari, ang mga salitang dapat niyang sabihin. Ngayon, wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Oras na para kumilos. Naglakad siya papunta sa walk-in closet, isang lugar na hanggang ngayon ay parang banyaga pa rin sa kanya. Ang mga hanay ng mamahaling bestida at damit na pinili ni Miguel para sa kanya ay tila mga costume para sa isang papel na hindi kanya. Nilagpasan niya ang mga ito. Ang kailangan niya ngayon ay hindi isang kasuotan para sa nobya ni Miguel de la Torre. Ang kailangan niya ay isang baluti para kay Ara Cruz. Pinili niya ang isang simpleng puting blusa na may mahabang manggas, isang pares ng maayos na itim na slacks, at mga sapatos na flat. Professional. Malinis. Walang arte. Ito ay isang pahayag, hindi siya pupunta roon bilang isang tau-tauhan, kundi bilang isang taong may sariling paninindigan. Humarap siya sa salamin.
Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng takot na lumundag sa pader ng mansyon. Mayroon pa ring kaba sa kanyang mga mata, ngunit sa ilalim nito ay may isang bagong kislap, isang kislap ng determinasyon. Isang apoy na sinindihan ng galit at pangangailangang protektahan, hindi lamang ang kanyang ina, kundi pati na rin ang kanyang sariling dignidad. Huminga ka, Ara, sabi niya sa kanyang sarili. Natatandaan mo ba ang sinabi ni Lola Nena? Huwag kang matakot sa mga anino. Hindi siya nagpaalam kanino man. Tahimik siyang umalis ng mansyon, nag-book ng taxi gamit ang isang appy sa cellphone na ibinigay sa kanya ni Miguel. Habang binabaybay nila ang daan papuntang Makati, ang bawat gusali ay tila isang paalala ng mundong pinasok niya, isang mundo ng kapangyarihan at pera, kung saan ang mga taong tulad niya ay madaling durugin. Ngunit ngayon, ayaw na niyang magpadurog. Dumating siya sa The Peninsula Manila 15 minuto bago ang kanilang usapan. Ang lobby ay enggrande, puno ng mga taong abala at mga dayuhang turista. Ang amoy ng mamahaling pabango at sahig na bagong wax ay sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa coffee shop, isang lugar na maliwanag at may mga bintanang tanaw ang luntiang hardin sa labas. Pumili siya ng isang mesa sa sulok, isang lugar na hindi gaanong kapansin-pansin, ngunit may malinaw na tanawin sa pintuan. Good afternoon, ma'am. What would you like to have? Tanong ng waiter. Isang kape lang po. Itim. Walang asukal, sagot niya. Isang mapait na inumin para sa isang mapait na pagtatagpo. Habang hinihintay niya ang kanyang kape, inilabas niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang litrato ng kanyang ina na kuha noong nakaraang araw. Nakangiti na ito. Ito ang kanyang lakas. Ito ang dahilan kung bakit siya naririto. Sakto 2:00, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Isabel Rojas. Kung si Ara ay isang tahimik na anino, si Isabel ay isang nagliliyab na apoy. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na tila humihingi ng atensyon. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang makeup ay walang kamali-mali, at ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa ng isang taong sanay na makuha ang lahat ng gusto niya. Nilibot ni Isabelle ang kanyang paningin sa buong lugar bago nito natanaw si Ara sa sulok. Isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang naglalakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbabanta. Maaga ka, sabi ni Isabelle, umupo sa tapat niya nang hindi man lang nag-aabalang bumati. Inilapag nito ang kanyang Hermes bag sa upuan sa tabi niya na parang isang tropeo. Sabik na sabik ka sigurong marinig ang aking alok, Cinderella. Hindi sumagot si Ara. Hinintay niyang matapos ang pag-arte ni Isabel. Nagtawag si Isabel ng waiter. I'll have si Evian, please. Pagkatapos ay ibinalik nito ang atensyon kay Ara, ang mga mata ay mapanuri. Simple lang naman ang gusto ko, Ara. Napaka-simple. Inilabas nito mula sa kanyang bag ang isang envelope at inilapag sa mesa. Nariyan ang mga litrato ng dati mong tirahan. Mga testimonya ng mga dati mong kapitbahay. Lahat ng kailangan para ipakita sa mundo, at higit sa lahat, kay Don Ricardo, kung sino ka talaga. Isang babaeng mula sa putikan na nagpapanggap na prinsesa. Binuksan ni Ara ang envelope. Nandoon nga ang litrato ng kanilang barong-barong. Ang mga salita ng kanilang mga kapitbahay. Ang katotohanan ng kanyang kahirapan, ginagamit bilang sandata laban sa kanya. Ano ang gusto ninyo? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay kalmado, isang bagay na ikinagulat niya mismo. Hiwalayan mo si Miguel, diretsong sabi ni Isabel. Magpaalam ka sa kanya. Sabihin mong hindi mo na siya mahal, na nakahanap ka na ng iba. Pagkatapos, umalis ka sa buhay niya. Maglaho ka na parang bula. Kapag ginawa mo yan, ang envelope na ito ay mananatiling sa atin lamang. Ngunit kung hindi, umiti si Isabelle, isang ngiting nakakakilabot. Sisiguraduhin kung hindi ka nalang babalik sa tondo. Sisiguraduhin kung kahit sa tondo, wala ka nang babalikan. Huminga ng malalim si Ara. Ito na iyon. Ang sandali ng katotohanan. Tinitigan niya si Isabel ng diretso sa mga mata. Ang takot na kanina pa niya kinikimkim ay napalitan ng isang malamig na tapang. Opo, simula niya. Doon po ako lumaki. Natigilan si Isabelle, hindi inaasahan ang pag-amin.
Lumaki po ako sa isang lugar kung saan ang bawat araw ay isang pakikipaglaban para mabuhay. Patuloy ni Ara, ang kanyang boses ay matatag. Natutunan kong magtrabaho ng marangal para sa bawat sentimong kinikita ko. Natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay dahil iyon lang ang mayroon kami. Ikinararangal ko po ang lugar na pinanggalingan ko, Ma'am Isabelle. Dahil iyon po ang humubog sa kung sino ako ngayon. Tinitigan niya ang mga litrato. Ito po ay hindi kahihiyan para sa akin. Ito po ay ang aking kwento. Ang mukha ni Isabelle ay nag-iba. Ang pagiging kampante nito ay naglaho, napalitan ng inis. Huwag mo akong daanin sa mga drama mo. Wala akong pakialam sa kwento ng buhay mo. Alam ko po, sabi ni Ara. Dahil ang tanging may pakialam kayo ay ang sarili ninyo. Lumapit siya ng bahagya sa mesa. Sabi ninyo, mahal ninyo si Miguel. Ngunit ang isang taong nagmamahal ay hindi naninira. Hindi nagbabanta. Ang isang taong nagmamahal ay nag-iisip sa kapakanan ng kanyang minamahal. At ano ang alam mo sa pag-ibig, hamon ni Isabelle? Marahil ay mas marami kaysa sa inaakala ninyo, sagot ni Ara. Dahil kung mahal niyo talaga si Miguel, bakit ang gusto niyong gawin ay saktan siya sa pamamagitan ng pag-blackmail sa akin? Alam ninyo na sa oras na gawin ninyo yan, hindi lang ako ang masasaktan, kundi siya rin. Ang kanyang pangalan. Ang kanyang pamilya. Hindi po iyan pag-ibig, Ma'am Isabelle. Pagnanasa po iyan sa kapangyarihan. Namula ang mukha ni Isabelle sa galit. How dare you? You don't know me. You don't know anything. Hindi nga po, mahinahong sabi ni Ara. Ngunit may isang bagay akong alam. Ang lalaking sinasabi ninyong mahal ninyo ay isang mabuting tao na napapagod na sa mga laro at manipulasyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. At sa tingin ko, ang huling bagay na gugustuhin niya ay ang malaman na ang babaeng gusto niyang pakasalan ay ginagamit ang ganitong klaseng pamamaraan. Tumayo si Ara. Gawin ninyo ang gusto ninyo, Ma'am Isabelle. Ikalat ninyo ang mga litratong iyan. Sabihin ninyo sa buong mundo kung saan ako galing. Handa po ako. Ngunit tandaan ninyo, sa oras na saktan ninyo ako, hindi lang po ang nakaraan ko ang sinisira ninyo. Sinasaktan ninyo ang lalaking sinasabi ninyong mahal ninyo. At sa tingin ko, hindi niya iyon magugustuhan. Pagkasabi noon, tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad paalis, iniwan si Isabelle na nakaupo. Hindi makapagsalita, ang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Habang naglalakad si Ara palabas ng coffee shop, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang adrenaline na nagpatapang sa kanya ay unti-unting nawawala, napapalitan ng matinding pagod. Ngunit sa ilalim ng pagod na iyon, mayroong isang bagong pakiramdam, tagumpay. Nanalo siya. Hindi sa pamamagitan ng panlalait o pagbabanta, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan at paggamit nito bilang kanyang kalasag. Paglabas niya sa lobby ng hotel, huminga siya ng sariwang hangin. Naramdaman niya na para siyang nakawala sa isang napakasikip na haula. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Miguel de la Torre. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello? Nasaan ka? Tanong ni Miguel sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi kalmado. Ito ay mahigpit, apurado, at may bahid ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ara. Isang bagay na parang alalang-alala. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakinig, at naging bahagi ng ating kwento isang taos-pusong pasasalamat. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Miguel ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Para sa akin, hindi lamang sila mga karakter sa papel, kundi mga salamin ng mga totoong tao, mga taong nagkakamali, nasasaktan, natatakot, ngunit patuloy na bumabangon at lumalaban para sa mga minamahal nila. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ito ay isang paalala tungkol sa pag-asa. Pag-asa na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong liwanag na naghihintay. Ito rin ay kwento ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at marahil, ang pinakamahirap sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang pagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang desisyon. Isang paninindigan. Isang pangakong haharapin ang bawat bukas, magkahawak kamay, anuman ang pagsubok.
Nais kong malaman, sa inyong paglalakbay kasama sina Ara at Miguel, aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa pagbibigay buhay sa kwentong ito. Hanggang sa ating susunod na kwento.